Magandang araw po muli at welcome po sa No Holds Barred. Bibigyan ko lang po ng komento, yung pong sinasabing dinala ng mga organization, kasama po si Senator Robin Padilla doon po sa Supreme Court na mga signatures. Ayon po sa tagapagsalita ng organisasyon na yun na-interview, ay nakakalap po sila ng 304,000 signatures para po hilingin na pabalikin si Duterte, si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Well, ito lang po ang masasabi ko dyan. Unang-una po ay dinala po nila yan sa Supreme Court. At kasama pa po si Robin Padilla, no? At umaasa sila na yung 304,000 ay makapagbibigay ng pansin sa Korte Suprema para magkaroon ng desisyon. Una-una po, ano po ba yung tinatawag nating signature campaign o People's Initiative? Yan po kasi yung People's Initiative, pwede po yang gamitin para po kahit na ang presidente patalsikin. Dahil po sa gusto ng tao na palitan yung sistema, pwede rin yan po ay maging dahilan para i-amend ang Constitution. Pero yun pong tinatawag nating People's Initiative, ang nire-require po ng Constitution dyan ay napakabigat po. Hindi po yan 304,000 lang. Yung 304,000, yan po ay mas payat pa sa Malnoris. Alam niyo po ba ang nire-require ng 1987 Constitution? Doon po sa People's Initiative, kung yan nga po ang kanilang nais na palabasin. Ang nire-require po ng batas o ng Constitution para po umaksyon ang Korte Suprema ay yung pong tinatawag na 12% ng 12% signatures ng kabuuang electoral voters ng Pilipinas. Kung tayo po ay may mga botante na palagyan natin 30 million, kasi po alam niyo po naman, di ba, yung kine-claim ng Uniteam, 32 million ang boto nila. Kung palagay na natin na ang botante natin ay 30 million, ang 12% po ng 30 million ay 3.4 million. Yun pong 304,000 ay napakapayat po nun. Wala pa po yung 0.001% ng 30 million. So, doon na lamang po ay hindi na pwedeng umaksyon ang sinumang ang Korte Suprema. At hindi po 'yon ang nire-require ng People's Initiative. Ang nire-require po ng People's Initiative ay 12% ng kabuuang botante ng Pilipinas. At hindi lang po 'yan hindi lang po basta 12% ng kabuuang botante ng Pilipinas. Kailangan po ang each district, ang bawat distrito ay makakuha sa 12% na 'yon ng 3%, 0.3%, para po maging may sa katuparan ng People's Initiative. Napakabigat po niyan. Ngayon, kung pinapagmalaki nila yung 304,000, sus Maria Josep, napakapayat po nun, mas malnourished pa yun sa pinaka-malnourished, no? At pangalawa, assuming na nakuha nila yung 3.4 million na signatures, and it must be verified, hindi yung basta pipirma lang, kasi anybody can sign 10 times, 20 times, 100 times. The person must be verified, the person must be existing, must be alive, they should write their address, they should have the information for their identity. So yan po, mabigat po yung tinatawag na 12% requirement ng Constitution. Ngayon, palagay po nating ma-meet nila yung 12%. Ano ba ang magiging papel ng Supreme Court para mapalaya si Duterte? Hindi ko po tinatanggalan sila ng karapatan na ipahayag yung kanilang nais. Pero lagi po nating tatandaan, kahit po
pagbalibalik-tarin mo pa ang lahat ng batas sa Pilipinas, simple lang po, wala po itong epekto sa ICC. Sapagkat ang ICC po ay outside the jurisdiction ng Pilipinas. Kung yun pong tinatawag nating pagpigil ng Korte Suprema ay nangyari nung nandito pa si Duterte at hindi niya pinayagan o si Torre o hindi pinayagan ng Korte si Torre na i-implement sa pamamagitan ng isang TRO halimbawa, yun po mapipigil pa natin yun. Pero kapag lumabas na ng bansa ang isang akusado, that is no longer within the jurisdiction of the Philippines. It is already within the jurisdiction of the ICC. At yung ICC po ay nasa the Netherlands. At hindi po natin pwedeng pakialaman ang desisyon ng ICC sa ibang bansa. Kaya po, ang akin lang po masasabi, yun pong tinatawag nilang 304,000, sus Mariosep, wala pa po yun sa tuldok ng hinihingi na 12% na requirement sa People's Initiative. Pero yung pong pag-bring him home kay Duterte, hindi po yun part ng People's Initiative. Ang part po ng People's Initiative ay yun po halimbawa pagbabago ng Constitution, yun po ang part ng People's Initiative. O kaya pagbabago ng liderato. Pero po, yung tinatawag nating pagpapabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa pamamagitan po ng signature campaign o tinatawag na People's Initiative, ay hindi po yan within the framework of the Constitution. Wala pong sinasabi ang Constitution na yung pong signatures ng mga mamayang Pilipino ay makakapagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court para dukutin si Duterte doon sa The Hague at ibalik sa Pilipinas. Because it's not anymore within the power of the Philippine Supreme Court to decide whether or not former President Rodrigo Duterte should come back here in the Philippines. It is within the jurisdiction of the ICC.